Ito po yung malaking balita. Grabe ito. Ayan o. Naglabasan na po yung sa mga media sa iba-ibang balitaan po. Sa Rappler, sa mass media, ito hong order ito. Court of Appeals order na press na po, pinigil na, pinapipigil na, pinahihinto na ang paggalaw sa lahat pong asset ni Apollo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Kasama na yung mga bank account at properties. Ayan o. Naglabas na po ng desisyon at ng order ang Court of Appeals matapos yung naunang petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Para nga po pigilan, huwag nang maigalaw ang lahat ng asset ni Apollo Kibuloy. Ay ito na nga po yun. CA order. Ayan na i-press na nga po, pigilin at huwag ipagalaw, huwag nang galawin ang lahat ng asset, bank account, properties at iba pa ng Kingdom of Jesus Christ at saka po ni Apollo Kibuloy. Ito'y matapos nga po yung child sexual abuse, human trafficking at iba pang kanyang kinasasangkutan dito sa Pilipinas. Antindi nitong court order na ito. Court order, kasama rito ang 10 bank account under Kibuloy, name, ganon. 10 bank accounts sa pangalan lang ni Kibuloy. 7 real properties, 5 motor vehicle, at kasama rin sa order dito kay Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ at Suarasog Media Corporation. Naku, kasama ang Suarasog Media Corporation na mas kilala na pinangalan ng SMNI o Sunshine Media Network International. So, pwedeng ipadlock yan. Ganun po ang mangyayari. Kingdom of Jesus Christ, 47 bank account, 16 real properties, 16 na mga motor vehicle, mga sasakyan. Suarasog, yan nga po yung SMNI. 17, Suarasog at 17 bank account, 5 real properties, 26 na mga motor vehicle. So pati yung mga sasakyan ng SMNI, pinahuhold na. Hindi na ho pinagagalaw. Nako, matindi ito. Matindi itong balitang ito. Ayan po. So posible, dahil dito sa order na ito, kasama ang Suarasog, ano itong ibig sabihin ito? Ipapadlock yung SMNI building, yung Suarasog Media Corporation, na nakabase dyan sa Guadalupe, Makati. Yan po ang headquarters ng SMNI. So kasama yan na ipasasara. Kasi ang order dito ng court, i-press na yan, i-hold na yan. Huwag nang pagalawin. Naku, naloko na. Ito, malaking problema ito ng kampo ni Kibuloy. Court order yan. So iba yung identify na mga order or ang dami kasi nito. Grabe ito iba pa ho yung anong tawag dito? Yung mismong pangakapangalan kay Kibuloy, nakapangalan sa Kingdom of Jesus Christ, pati yung mga individual account ng mga opisyalis ay pinahold na rin po. Pinakukontrol na rin. Pati yung Children's Joy Foundation. Lahat ng business na silip. Properties. Matindi ito Hindi ho biro itong hindi po biro ito. Ayan mga properties ito antindi Ayan kita nyo. Kala nyo nagbibiro. Ayan po ang order ng Court of Appeals. Order ng Court of Appeals. Paano ngayon ito? Nako, naloko na. Talagang hindi biro na itong galawang ito. Na kinakaharap ngayon ng SMNI, Kingdom of Jesus Christ at ni Apollo Kibuloy. Ang lupit ito pinangalanan, Court of Appeals. Ayan, inorderan talaga, pati yung mga taong involved. Kadami nitong pinababanggit dito. Naku. Talaga lang, matindi. Ayan po ang malaking problema ngayon. Paano ngayon sila gagalaw? Mga bank account, properties, mga building, at lahat ng klase ay pinakukontrol na po. Hindi na pinagagalaw. Ito, Children's Joy Foundation, ay kasama.
kasama talaga yung Children's Joy Foundation. Naku, aloko na. Eh kasi ho dito sa batas, mabigat eh. Dito ho sa, ano ito, under Section 10, Republic Act number 9160, Anti-Money Laundering Act of 2001. So ito po yung authority, kapangyarihan para i-hold ang mga bank account, real property, personal asset. Pinakukontrol na po ng Court of Appeals. Sa loob ng 20 araw. Wow! So kailangan, paano ito? Anytime na matanggap nila yung order, kailangan nilang itigil. Paano ngayon yan? Hindi magagalaw ang mga pera nila sa bangko. Hindi rin pwedeng gamitin yung mga property na nabanggit dito, pati yung Children's Foundation. Wow! Malupit to Hindi biro po itong order na ito. Na mabigat. Pati mga pangalan nitong mga tao nandito. Pati si Tessie Dandan, nadamay dito. Mga pero silang mga sariling mga bank account pa. Ay binanggit din eh. Naku, mabigat ho ito. Ito na yung pinakamalaking problema nila ngayon. Nasuspindi na nga ang SMNI at tinuturing na pugante na si Kibuloy dahil hindi nagpapakita. Tapos ngayon, dahil sa petition hindi ho tao nagpetisyon ito, hindi kung sino lang. Anti-Money Laundering Council ang nagpetisyon before Court of Appeals. At ngayon, nakumbinsi. Yan ang tamang words dyan. Nakumbinsi ng AMLA, Anti-Money Laundering Council, ito pong Court of Appeals. Kaya nga pinayagan at inuutos na i-press na nga po yung mga asset. Personal account ni Kibuloy, property nakapangalan sa kanya, mga sasakyan, pati yung kanya mga tauhan at yung 47 accounts sa Kingdom of Jesus Christ, 17 bank account ng Suarosog Media Corporation o SMNI, 5 real property, at pati yung mga sasakyan nila, yung mga mobile nila, yung nakalagay SMNI. Kasama yan, hindi pinagagalaw, bawal lang gamitin. Ano ngayon? Yung kailang building dyan sa May Makati, ipapasara ba yun? Hindi na pwedeng gamitin. Saan pupunta yung mga tao? Ayan po mga member ni Kibuloy, dyan nakatira sa building na yan. Although marami silang property, meron pa sila dito sa Quezon City area, sa Uyo. Pero ito na po yung napakatinding order ng korte. Halos lahat in-identify eh. Hindi man lahat dito, pero halos kasi bank account, personal, at sa religious kapangalan sa Kingdom of Jesus Christ. Ano kayong gagawin dito ni former President Duterte? Siya yung administrator dito eh. Siya ang administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Pero merong Court of Appeals order na pinapris na nga po ito. Pinahuhold na ito. Mabigat to ito, hindi biro ito Nako. Yan, baka akala nyo nagbibiro. Naglabasan na po ito sa social media at marami pang iba. Hindi ko lang natalakay ito kanina umaga dahil busy rin po tayo. Pero ayan po yung lumalabas ngayon. Yan. So identify pati yung mga tao na may mga account. Private account o nakapangalan sa kanya. Kasi kung hindi ako nakakamali, ganun talagang ginawa ni Kibuloy. Iba yung nakapangalan sa kanya, iba yung bank account niya, iba yung bank account ng Kingdom of Jesus Christ, iba yung bank account na nakapangalan sa kanya mga taong pinagkakatiwalaan. Lalo na sa mga board of director o yung core group, yung mga sina Ingrid, yung mga Canada, Tessie Dandan at iba pa. Pati si Helen pa na, nakita ko rin yung pangalan ni Helen dito, may mga account eh. My goodness. So, hindi bubiro ito. Ano kaya ang dating nito ngayon sa kanila? Halos lahat ng asset. Matindi talaga itong Anti-Money Laundering Council. Ito, ano bang ibig sabihin niyan? Lalaban ng maduming pera. Ang perang pinagdududahan po ang kanilang tinutukoy dito. Maduming pera ang pinag-uusapan dito na siya nga pong pinahohold or pinapris na ho talaga. So parang sa Amerika ang nangyari. Di ba ganun ang ginagawa? Hinuhold yung mga perang identify sa may mga kaso. Ay mabigat ito. So inuulit ko, pati yung building ng SMNI, Suarosog Media Corporation dyan sa Makati, ay kasama. Kasama yun doon sa real property. So anong gagawin yan? Ipapadlock nila yon ng AMLA? Kasi pagka po mayroong pong Court of Appeals order, so ang mag-i-implement na yan ay ang AMLA base sa court order. Ang AMLA rin, Anti-Money Laundering Council, ang nagpetisyon
before CA. So, AMLA rin ang magpapahold dito sa lahat ng mga bangko. Identify po yung mga bangko, ayaw ko nang banggitin. At mga identify din ang mga pangalan kay Kibuloy at kanyang mga pinagkakatiwalaang administrator or malapit sa kanya na mayroong higit sa tig-5 bank account ay hold na. So wala nang perang gagalawin. Wala nang perang pwedeng umikot paloob, palabas ng kailang mga bank account dahil meron ng court order. Ang isang inaalala ko itong, kasi marami nakatira dyan sa SMNI building, dyan sa Makati, Guadalupe, along EDSA. So pag pinadlock yun, ano gagawin sa mga tao doon? Saan titira yun? Lilipat ng sa Uyo kasi may kumpan pa rin. Pero hindi natin alam kung ano kasi dito nakalagay. Pati yung mga property, hindi lang sa Makati. Ang lumalabas dyan, lahat ng property identify kay Kibuloy at Kingdom of Jesus Christ ang merong court order na i-press talaga. I-hold. So inuulit ko, hindi sila makakagalaw. Pati yung mga sasakyan, hindi pwedeng gamitin yun. Yung mga mobile patrol niya, nakikita nyo, SMNI nakalagay doon sa kailang mga sasakyan. Kasama po yun. Pati yung meron pang chopper meron pang aeroplano. Basta may lahat ng identify kay Kibuloy, ayan na nga po. Meron ng court order na hindi na pwedeng galawin. Naku, yan ang pinakamalaking problema nila ngayon. Kung may pera sila sa bangko, hindi na mawi-withdraw. Kung magdi-deposit sila sa mga account na yan, hindi na rin. Kasi pinatigil lang ako ng korte. Ano man transaction, pagka na-i-press yan, lahat ng transaksyon, incoming, outgoing, hold na yan. Kasi anti-money laundering ang susuri. Malinis ba yung pera niya? Yung ba pagkabili ng mga property napakarami, yan ba ay malinis din? Kaya nga lalabhan Kaya nga anti-money laundering law. Lalaban yung pera. Alamin kung malinis. Bawal ang madumi ang pera. Sa paniniwala ng AMLA, madumi ang pinanggalingan. Kung saan-saan. So yan po yung kasunod ng maraming kasong kinakaharap ni Kibuloy. At until now, siya ay nagtatago. Hindi siya nakikita. Kaya tinuturing na pugante. So pugant, may maraming kaso. Sexual abuse, qualified human trafficking, tapos nilipapahuli, pugante na nga siya, wanted na, tapos ito pang kanya mga property ay hinold na. Court order yan. Yan naman tayo, hindi kayo naniniwala sa batas kasi. Yan ang problema sa mga taga Kingdom of Jesus Christ Ayaw nyo maniwala sa batas, kaya nagtatago si Kibuloy, ayaw nyo kilalanin, rule of law, ay ito ngayon. Walang kinalaman ng RTC ng Pasig, walang kinalaman ng RTC na may hawak na iba yung kaso. Ito ay Court of Appeals. Sunod na sa Korte Suprema yan. Na merong basihan, matapos ang petisyon, inuulit ko, Anti-Money Laundering Council. Patay kang bata ka. Ang lupit nito. Malaking balita po ito. Ayan Kaya ganitong oras gusto kong iparinig sa inyo ang mga nangyayari. Like, share, and subscribe. Follow na po rin po. Paki-like na rin po ninyo itong mga video ito para nakakarating sa inyo at sa ating mga kababayan dito sa Mike Abe Opinions.